guys! It's AJ. And Joff, and you're listening to Make It Make Sense Podcast. Where nothing makes sense! Kung ay Pachay man. Thanks, man. From Cookie Monster himself. Oh. Buti nga ikaw nagsabi nung Kong Hey Fat Choy. Bakit? Kasi kung ako yung nag-introduce na sasabihin, Pong Choy la! Chiri Kong Koy la. Abuchi cake. Then, bakit tayo nagcha-Chinese? Cantonese ba yun? Mandarin? Hindi kasi na-invade na tayo ng mga ano. Ano? Ng mga Chiri Chinese. Kong Koy la. Hoy! Hindi kasi Oh. dahil Chinese New Year. Oh, oo nga. Year of the Morning Wood. Hoy! Wood Dragon man. Oo nga pala, sorry. Wood Iba pala Dragon. yan. Oo. Mula February 10 2024 hanggang January 28, 2025. January 28 ba? Oo. Oh, sige, great. Ang Year of the Wood Dragon. Oo. So, iba to sa yung regular na New Year. Oo. Pag 2024. Ano na to? Chinese New Year. Oo. Yun. Pero 'di ba yung meron kayong Chinese blood, so nagse-celebrate ba kayo ng Ng Chinese New Year? Oo. Ano lang, kumakain lang ng tikoy. Oh. Hindi pa ako Eh. nakakain ng tikoy. Hoy! Ever? Man, ba't naman like that? Hindi ko promise, hindi pa. No joke. Bakit naman gano'n? Ba't gano'n ang buhay mo? Hindi ko alam. Ako na yata yung ngayon. Bakit hindi? Hindi ko alam. Siguro dahil hindi kami Chinese. Oh, man. Dapat pala nag-prepare tayo ng Chinese Oo food. nga. Sige, sa susunod. Oo. Papatikim ko sa iyo yung tikoy. Pero in fairness Mm. napaka-diverse ng family niyo. May Chinese na kayo, tapos Oo. yung lola mo pa, long-lost relative ni Avatar Ai. Oh! Hindi. Yung lola ko half Chinese. Parang na lang ako ngayon. 12.5%. Totoo ba? Meron ako nabasa, daw yun, Oo. yung hindi, for example, half Chinese, half Filipino. Oo. Parang, tapos, nagpakasal ka pa sa ibang Parang hindi pa rin madedetermine ng ganun. Ah. So, nasa genetics mo pa din. Mm. Kaya kunwari meron kang kapatid na hindi siya mukhang Chinese, malamang hindi mo siya kapatid. Hindi, mas malakas lang yung genetics ng iba niyang... ng Oo. kunyari Pilipinong trait, True. ganyan. Oh. Okay. Ayun. So, ano ba yung mas malakas sa akin? Feeling ko mas malakas yung pagiging Avatar Eng. Ni Linda Eng. Lindaeng. So, ano bang pag-uusapan natin for today's video? Feeling ko magta-transform tayo ng mga, kamag-anak ni Zenaida Serba. Oh! Ano kasing favorite quote ni Zenaida Serba? Serba? Hindi, yung ito ay gawing gabay lamang. So, i-discuss natin yung mga Chinese zodiacs. Iisa-isahin Oo. natin sila. Kasi ilan ba Hihimay-himay. sila? 12. Parang cycle yon, di ba? Oo. Familiar ka ba sa Mm. Chinese New Year? Yung mga pagkakasunod-sunod niya, ganyan. Hindi masyado. Pero, hindi masyado. Ikaw ba? Parang lately ko na lang napag-alaman. Pero hindi masyadong yung pagkakasunod-sunod. Ako, na-memorize ko na siya. Pero hindi dahil enthusiast ako Oo. ng calendar. Oo. Ay, ano yan? Ng Ng Chinese New zodiac. Year. Oo. Pero meron akong siguro yung mga buhay na in my 20 years of existence. Dapat Oo. consistent tayo dun. Oo. Meron akong anime na napanood, Mm. tapos based siya sa Chinese Mm. zodiacs. Tapos, yun yung pagkakasunod-sunod nila. Oh. Anong pangalan ng na yan? Eto Rangers. Eto Oo, Rangers. ETO. Oh. Tapos, per character, nire-represent nila yung Chinese zodiacs. Oh. Tapos, pumupunta sila sa mga fairy tale stories. Mm. Tapos, hinahanap nila yung sumisira ng story. Oh. So, dun ako Eto naging Ranger. familiar. Alam mo ba yung story ng mga Chinese zodiacs? Hindi pa masyado. Why naman like that? Naririnig ko lang pero hindi masyadong yung tumatatak sa isip. Ganun. Okay. Yeah. Ikukwento ko ba sa kanila yung Oo, ikwento story natin, ng... man. Sige, Sige. go. Nag-start kasi siya nung pinatawag ni Miss Jade. So, Siya ba yung goddess ng mga first goddess ng mga Chinese? grabe, Si Miss sorry. Jade. Si Miss Jade. Ang hirap nung tangpap. Hindi pa kaya. Hindi ko din sure. Oo. Parang congrats sa mga magaling maganon. Oo. Ang galing, may puwersa. Bakit ganon? May kasamang plema yun, man.
Pero seryoso na. Oo. Bakit ko ba kasi naisip si Miss Si Jade? Oo. Dapat kasi ganun talaga. Favorite ko siya sa season 2. Kahit ako season din. 2. Kahit ako. Oo. Pero yung totoong nangyari, yung Jade Emperor. Okay. Pinatawag niya yung mga animals sa kingdom nila. Tapos, magkakaroon daw ng race. Tapos, kung sino yung first 12, sila yung magre-represent ng something, ng country nila sa Miss Universe. So magre-represent sila. Oo, i-represent yata nila yung taon. Oh, Ganon. okay. So, ang nangyari, nag-start yata siya. Nag-start siya sa rat at saka sa cat. Oh, okay. Sila yung nag-usap na kailangan nating sumali, ganyan. So, habang nagsa-start na yung race, BFF ba sila? Feeling ko. Si Rat at Cat. Oo. Rat at, si Tom and Jerry ba yan? Oo. Rai si Cat Dog. si Cat Dog. At yung kapitbahay nila. Kapitbahay nila yun, di ba? Si Cat Dog. Hindi yung daga, yung maliit, tapos malaking boses. Okay, oo. Hindi ko alam pangalan. Si Winslow. Si Winslow ang ba pangalan yun? niya? Oo, parang Winslow. Oh, hindi Kung ko. sa pagkakatanda ko. Oo. Hoy, kilala pa kaya nila yun? Si Cat daw, kapitbahay nila si Winslow. Oh, favorite ko kaya dati yun. Ako din. 'Di ba? Kakaiba yung mga palabas dati. Mm-mm. Tapos yun nga, nung nagre-race na sila, sumakay sila kay Ox. Kasi kailangan nilang tumawid dun sa river. Tapos ang nangyari nung nandun na sila sa river, tinulak nung daga, tinulak ni Rat yung cat sa river. Tapos inanod na siya. Tapos ang nangyari, nung malapit na sila dun matapos sa river, tumalon yung rat dun sa ulo ng ox. Kaya siya yung nauna. Tapos yung pangalawa, syempre yung ox technically. Tapos yung tiger, yung third. Tapos yung rabbit, kaya daw siya naka sa river, tumalon-talon daw siya from sa mga bato. sa mga stones. Tapos, yung dragon, nagtaka si Miss Jade. Nagtaka siya bakit ang lakas ng dragon pero bakit siya nahuli. Or bakit fifth siya. Pero ang explanation ng dragon is meron siyang pinuntang town tapos na nangangailangan ng ulan so pinaulan niya muna. Matulungin ba si dragon? Feeling ko. Tapos inaccept na ni Miss Jade. wala nung first. Inaccept na niya na So siya, tinanggap fifth? yung reason. Fifth na ba siya? Fifth yung dragon. Tapos yung 6th and 7th, yung snake tsaka horse. Ew. Yung snake, sumakay siya dun sa kabayo kasi hindi niya kayang umano dun sa river. Hindi niya kayang mag-swimming. Oo. Nung malapit na silang matapos dun sa river, ang nangyari, nagulat yung horse. Natakot siya sa snake. Hindi niya alam na sumakay sa likod hindi. niya. So nagpanic siya, kaya nauna yung horse. Ay, nauna yung horse. nauna yung snake. Bakit nabuwal-buwal ba yung... So, sobrang panic niya, nabuwal siya. Ganun. Baka gano'n. Lumundo yung Lumundo siya. Tapos yun, nung na-compose na yung sarili niya, saka siya naging 7th. Okay. Naging 7 naman siya. Tapos yung next, yung sheep, yung monkey, at saka yung rooster, nagtulong-tulungan silang sumakay sa raft. Yung sheep tsaka yung monkey, ginamit nila yung weeds sa river para habang hinihila nila yon nag-move forward yung raft. Anong ginawa ng rooster? Nakasakay Wala lang siya. Baka nangitlog siya. Rooster pero nangitlog? Nakasakay lang siya. Ganun. Baka kasing syungan niya si Hey Hey. Ganun siya. Favorite ko si Hey Hey. Nakakatawa na. Ganun lang siya. Wala siyang pakialam. Tapos yun, ang naging 8 yung sheep, tapos yung 9 yung monkey, tapos yung rooster. Kasi nga wala siyang ginawa. Kaya pang 10 na lang siya. Mauna na kayo. Tapos yung dog, nagtaka din si Miss Jade so hindi ko na kaya mag-tank pop. So si Miss Jade tuloy. Yung dog, kaya siya natagalan kasi naligo pa siya, naglaro-laro siya dun sa river. Tapos ang ginawa niyang excuse, sabi niya kay Miss Jade so, kailangan lang niyang maligo. Pero totoo naglaro siya. Tapos tinanggap namang reason ni Miss Jade so. Tapos yung pinaka-last, yung pig. Siya naman, habang nagre-race siya, nagutom siya. So kumain muna siya. Tapos nung nabusog siya, nakatulog siya. Pero umabot naman siya ng pang 12. Men, feeling ko dapat Year of the Pig. Bakit? Men, ganun din ako. Ako feeling ko dapat rooster. Bakit? Tingin lang ng
Agawan ka ng job si Bretman Rock mag-apply para sa live adaptation ni Hey Hey. Oo, tawang-tawa rin ako doon. Diba? Nakita ko yung niya, audition video. Diba? Oo. Ang galing. Pero hindi pa doon nagtatapos. Tapos, diba, nalaglag yung cat. So, hindi na siya nakaabot sa top 12. Inagos na ba siya ng Inagos siya ng river. Tapos, kaya daw, sa totoong buhay, yung cat galit sa daga. Kasi doon sa betrayal na yun. Kasi mula pa doon. Oo. Sa pinatawag si Miss Jade. So. True. Pero dun sa... Ay, ang galing ah! Pero mas malutong yung sa kanya eh. Oo. Ang hirap. Pero dun sa Eto Rangers, naghiganti yung cat. Siya yung kalaban sa Eto Siya yung, Rangers. ang ginawa niya, siya. Hindi, actually parang semi-kalaban siya. Pinatay niya yung mga Hoy! Pero actually, meron pang isang anime about parang alam ko yan. Ito? Fruits Baskets. Fruits Baskets. Ba't ang daming S? Yan ba yung mga parang estudyante sila? Fruits Basket? Fruit parang, basket? Yan yung mga, diba, elementary ba yan? Yung nag-indagan sila? High school sila, Okay. Oo. Si Toru. Yung yung babae. Tapos, di ba yung storya nun, sila, sa Chinese Zodiac din sila. Tapos, kapag nahahawakan sila ng opposite sex, nagto-turn sila sa animal kung ano kung anong nire-represent in fairness. Alam ko kasi nire-recommend nyo yan sa akin ni Nogat before. Totoo. Hindi mo ito napanood. Hindi ko. Nasa Netflix to. Ay, Fruit totoo ba? Basket. Sige, papanoorin ka. Panoorin mo na to. Maganda siya. Maganda siya. Cutesy siya. May powers, ganun. May powers ba sila? Parang wala silang magical powers. Pero nagte-turn sila kung ano yung animals nila. Ang galing naman. But yung Eto Rangers, wala siyang romantic. Hindi, wala siyang mga parang sa Netflix, ganun. Wala siya. Sa YouTube niya lang siya mahanap. Hanapin ko nga din yun. Pero feeling ko napanood ko na yun, Eto Rangers. Pero hindi ko na siya masyadong matandaan. True. So, mapunta na nga tayo sa Oo. Ang dami pa may nagsasabi kasi. Mga na-insert pa. So, para sa benefit ng ating mga listeners at watchers na para lang in preparation of Chinese New Year. So, i-discuss natin today ang magiging kapalaran nyo sa 2024. Sa Year of the Wooden Dragon. Oo. So, sino kasi yung una? Ang unang-una ay yung Rat. Si Rat, oo. Ang mga pinanganak daw sa taong 1912. Mula 1912. Ano bang Sana may listener pa tayo 1924. from 1912 and 1924. 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. Feeling ko nandito na yung mga natin, listeners. Ako 1996, 2008. Yeah, mga ganyang range. 2008, 2020. Ito daw yung mga taong mga matatalino, ganyan, charismatic. Tapos kaya pala na-betray na si Kat. Mabilis silang mag-isip. So sabi niya siguro, kailangan ko manalo. Tinulak niya na lang si Kat. Tapos, ba't hindi yung Ox yung practical. Oo nga, practical. Masyadong malaki yung Ox. Pero inano niya sa ulo, di ba? Tinalunan niya. Napag-ganon siguro yung Ox. Napag-ganon, nalunod siyang slide. Oo, nalundo siya. Nalundo. Oo. Tapos, din daw sila, ambisyoso. Ambisyoso in a good way? Siguro naman. In a good way. Ambisyoso. May bad way bang ambisyoso? Para kasi yung mga tao ngayon, parang feeling nila kapag ambisyoso ka, bida-bida ka, ganun. Parang feeling ko I don't see anything wrong about being ambitious. Kasi parang gusto mo lang yung best para sa sarili mo. Kaya ka ambitious. True. Yeah. Tapos, isang mahusay sa pagtitipid. Parang hindi ako yan. At pati na rin daw sa mga gawain sa lipunan. Mahusay daw sila. Diba dati meron dalawang klase ng, anong tawag doon? Dalawang manggagawa sa lipunan. Isang aliping sa gigilid at isang aliping pamamahay. Namamahay. Oo. So, feeling ko doon muna yung pandipunan. Yung pandipunan ba? Yung saan ka umiihi? Palikuran. Ay, sorry. Palikuran. May entry. Hindi pa rin ako move on sa Archimedes. Bali. Ayun. Tapos ngayon naman, ang mga lucky numbers ng mga rats. Para to sa mga gustong tumaya ng loto. 2 at 3. Wedding lang yung matatayan na kasi dalawa lang. Hindi ba yan yung anything na may 2 at 3? Ganyan.
Ang sabi lang kasi 2 and 3. Sige. Oo. Hindi siya naka-specify kung dapat merong ganun. Okay. Yeah, 2 and 3 lang nakalagay. Tapos, ang unlucky numbers. So, mga numbers na kailangan nilang iwasan Okay. ay 5 and 9. Ang lucky color ay green, blue, at black. Ang galing naman. Oo, may green, blue, at black. Tapos, ang unlucky color ay brown at yellow. Bakit Hindi parang siya- kakaiba? Oo nga. Brown at yellow. Parang ano yun eh. Parang kulay ta. Pag pinagsama mo. Parang masama yung tama ng tiyan mo. Kaya feeling ko, Brown at para sa yellow. mga rats, bawal talaga yun. Pag sumama yung tiyan nyo, yun talaga yung Oo. unlucky color. Brown Unlucky. and yellow. Hindi ba kanta yun? Unlucky. Brown and yellow. Man, parang ano yun Ano? mga early 2000s. Hindi Hindi ba kasi yun nung uso? pinanganak ako ng nanay ko, pinaparinig niya sa akin mga songs. Ay, yung mga kapanahonan nung Oo. na pinanganak ka. True. Tapos naman, sa career. Gusto ko yan. career, Parang yeah. namang rat ako kung ma-excite ako pero excited ako para sa mga Sa mga mga daga. Year of the Rats. Oo. So anong dapat abangan ng rat So sabi, sa sa taong career? 2024 daw, ang mga taong ipinanganak sa taon ng daga ay maaaring maapektuhan ng hindi magandang bituin. Oh my God. Oo. Kaya mag-ingat at maging maingat. Be careful. Be very careful. Hindi ba yun? Warning pala yun. Oo. Isa siyang malaking warning. Oo. Tapos, wag daw magmadali sa sa pagmimithi ng tagumpay. Ayun. Kasi nga naman, kahit sino naman siguro, no? In general, hindi lang sa mga rats. Parang Mhm. slowly but surely. Oo. Wag mong i-rush lahat. Oo. Para makakarating ka rin naman kung saan mo kailangan mapunta. Oo. Dahil late ako kanina, sabing ganyan, Mm. kapag late ka, huwag ka na magmadali kasi technically late ka na. Late ka na rin naman. Hindi, joke lang, pero last Hindi, na yan. okay lang naman yun. Hindi. Naglagay pa siya ng glitters. Oo, dahil nakalagay ang ako tagal ng ko. glitters. Hindi, joke lang yan. Kung magmamadali ka daw, baka mahulog ka sa mga problemang moral at legal. Oh my God. So, baka Parang- ibig sabihin nun, makakatapa ka ng tao. Ganun. Ang laki naman para makatapak ka ng tao. Kasi nga tinapakan niya yung ok sa ulo, di ba? Akala Baka ko naman, tapakan niya rin in yung fairness, mga tao akala ko sa ibig ulo. sasabihin mong natapakan niya. Oo. Kasi nga malas yung brown and yellow. Oo nga Baka naman. Hindi, sabi niya kasi problemang moral at legal. So, parang magkakaroon kasi siguro ng struggle kung versus good and bad. Oh, so iwasan niya yun dahil baka mapaaway kayo kay Pilita. Sino si Pilita? Pilita Moral. Pilita Moral. Morales. Ano yun? Moral and legal. So baka Oo. makasuhan siya. Yeah. So, dapat mag-ingat kayo. Okay. Kaya dapat daw, huwag masyadong magmadali Okay. sa pagmimithi ng tagumpay. Oo. At dumako naman tayo sa balitang love. Ayan. Excited Oo. yung mga lahat. Dahil Oo. malalandi ang generation. Oo. Ang mga daga daw na nagpaplanong ikasal, magiging harmonious ang Ang pagsasama ng mga couples. Oh. Yeah. So parang perfect time po to na magpakasal na ang mga rats. Yeah. Pero iwasan pa rin daw yung pagtatalo. Parang sa lahat naman yata. Oo. Kaya be careful. Oo. Be very careful. Parang may pagbabanta. Mag-ingat at maging maingat. Oo, di ba? Iwasan daw yung pagtatalo sa mga bagay na walang kabuluhan. Di ba usually naman nga, parang sa lahat ng relationships, meron talagang bagay na kahit wala namang sense, pinagtatalunan mo. Actually, totoo yan. Diba? So, siguro, iwasan nyo yun, mga Oo. rats. Sa mga singles naman, maaari daw mahina ang romantic luck ng 2024. So stay single. Yeah. Hindi, mahina daw. Pero, maaari pa rin daw makakilala ng mga potential partners. Kaya lang, mahina yung chances. Okay. So Oo. kung meron man, swerte mo. Oo. Yun. So kapag naghahanap ka ng potential partner, wag ka mag-brown and yellow. Mm-mm. Magiging hamon daw ang paghanap ng partners Oo para sa naman. mga tiga. Kasi di ba yung hamon tuwing December lang siya. Uy! Yung hamon ng kinakain ba yan? Tapos sa sa wealth. Parang sa pagpera-pera. interesada ako dyan sa mga ganyang Oo, bagay. interesada.
Interesada? Sino kasi nagsasabi nun? Sino Yung saan Exagerada yata yun. Oo. Si Vice. Interesada? Steadily mag-i-improve daw sa taong 2024 Wow. ang financial status. Ang Financial ganda. status. Ang kanilang Katayuan. yeah. Tapos, meron daw possibility na madagdagan yung income mo. Kumbaga siguro mapupunod ka or ano bang tawag doon? Increase ng sweldo. Kaya lang, may mga pwedeng lumabas na unexpected expenses. Siguro mga emergencies, Baka may ma-hospital. mga calamities. Oh. So, siguro save for the rainy days. Kung madagdagan man ang iyong mga income, itabi mo na lang. Huwag mo munang dagdagan yung luho. Bayarin. Totoo yun, no? Yung tsaka yung love life. Tapos pagdating sa finances, parang... Parang sila. Ano bang tawag doon? Inversely proportional. Uy, grabe. May natutunan na naman. Ano sila. bang inversely proportional? Magkasalungat. Kunyari pataas yung isa, pababa yung isa. Okay. Yeah. Sa health, ang mga rats daw, syempre kailangan maintain yung mga magagandang habits sa pagkain, sa lifestyle, parang lahat naman. Parang in general naman to, no? Hindi lang sa mga rats. Kailangan kasi yun para ma-ensure mo yung health mo sa 2024. Kasama na yung pagtulog, regular exercise. Oo, kasi baka hindi niya ma-enjoy yung increase niya kapag hindi siya healthy. Kasi nga naman, baka ma-hospital ka, di nadagdagan lang yung mo. So, siya related? Yeah. Sa mga female rats daw, Uy! kailangan mag-focus ka sa gynecological health. Oh! Meaning yung reproductive system. So, kailangan nilang magpa-pap smear? Yeah, pap smear, mammogram. Oo. Kaya daw, dapat, regular check-ups. Yeah, kapag ikaw ay isang female rat. Yeah. May mga famous people na pinanganak gusto mo bang mag-enumerate sa ng Year mga of the sikat? Rats. Actually, dalawa lang yung kilala ko. Si Sino? Eminem. Oh! Si Eminem ay pinanganak noong taong 1972. Ang ganda pala ni Eminem. Yeah, si Eminem. At to represent the Philippines, si Marian Rivera. Oh, Year of the Rat siya. So, kailangan niya magpa-mammogram. Yeah, at pumunta pap sa smear. gynecologist. Attention, Miss Marian Rivera. True. So, dahan-dahan lang tayo, ding-dong. Siguro naman meron silang mga annual physical, mga executive checkups. Executive. Ganun ba yung Tagalog? Executive. Parang bumara-bara. may problema, ganun. Na gusto mong ilabas. Executive. Sino bang susunod? Rat, tapos ox na. Oo. So, tingnan natin. Ox ka ba siyan? Alam mo yun. Dapat ako yata magtanong sa kung ox ka ba siyan. Simulan natin sa mga Year of the Ox. Sige. So, sa mga Year of the Ox, ito yung mga taong pinanganak ng mga panahong 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, at 2021. Oh, okay. Meron ka bang kakilala sa mga taon na ito? Ulitin mo nga. Yung nanay ko pala, ang 1961. Oh. So, dapat manood ang nanay ko dahil kaninang umaga na-discover niya ang YouTube channel natin. Totoo! Paano niya na-discover? Hindi ko alam. Dahil yata sinubscribe ko siya nang hindi niya alam. Men, alam niya ba anong ginagawa natin? Hindi niya alam. So, napanood niya na ang mga episodes. So, kung nakikinig ka, artista na ako. So, ang mga characteristics daw ng Year of the Ox ay, hindi ko siya na-translate sa Tagalog. So, bilang nakarating ka naman sa ibang lugar, tulungan mo kung i-translate sila. natin. Sige. Unang-una, restless. Galaw-gaw. Bakit ka natatawa? Yun ba ang Tagalog ng restless? Hindi yata. Malikot pala yun. Galaw-gaw. Hindi ba yung Restless, galaw-gaw? Yun yung nilalagay sa mga punda. Gaw-gaw. Yes, Hindi ko alam ang Tagalog ng restless. Restless. Aligaga? Ganon? Oo. Aligaga. Tama ba? O sige. Let's accept Aligaga. that. Tapos Sige. ito, helping. Helping? Oo, matulungin. Oo. Helping ba ang English na matulungin? Bakit kasi helping? Di ba helpful dapat? Helping. Tumutulong.
Ito, selfish. Selfish, makasarili. Mahilig sa isda. Narrow-minded. Makitid. Ang pag-iisip. Oo. Sabi ko na nga ba eh. Bakit? Mawag ka nang manood. Bakit puro negative? Ito naman, honest. Oh, okay. Responsible. Wow. Active and busy. At practical and ambitious. Kung may kakilala kayong ox, feeling niyo ba yun ang tamang description sa kanila? Yung mama mo? Yung ba yung tamang description sa kanya? Baka itakwil niya ako pag nagsumagot ako dyan. Isa ba siyang busy bee? Busy siya palagi. Alas 5 pa lang gising na siya. So, isa siyang aligaga. Oo. Isa siyang galaw-gaw. Galaw-gaw. Ma, I'm sorry. I hope I'm making you proud. Bigyan na natin sila ng insight kung ano mangyayari sa career nila bilang hindi naman nagtatrabaho ang nanay ko. So, para sa mga taong pinanganak sa Year of the Ox, ang kanilang career ay magiging maganda at magtatagumpay sila at lalago ang kanilang karera. Karera. Ang mga Ox daw na nagtatrabaho sa civil services at mga larangan ng sining, sa mga nabanggit na yan, makakakuha sila ng promotion. Wow. Sana all. Sa mga Year of the Ox, ito na ang perfect time para kayo ay ma-promote at mag-step up sa corporate ladder. Pero, maaari itong magdulot ng pinsala sa mga taong mainggitin. Marami ka bang kilalang naiinggit? Personally, mababait yung mga kakilala. Yung sa akin yung konektado sa buhay ko. Pero yung konektado sa mga taong nakakilala ko, medyo marami. Pero yun, mag-ingat sa mga maiinggitin at manatiling mababa ang loob. Dapat humble ka lang. Ganun ba yung Tagalog ng mababa ang loob? Siguro. Tagalog ng mababa ang loob. Lahat ng internal organs nasa lower extremities nila. Okay. So, humble pala yun. Tapos, sabi niya, lagi daw dapat nakatapak ang paa sa lupa. Hindi ka magsasapatos. Hindi ka pwede magchinelas. Sakit naman sa na-promote ka nga pero puro paltos yung paa mo. Bakit naman like that? At higit sa lahat, sabi nila, ibahagi ang iyong tagumpay sa iyong mga kasamahan at gawing itong dahilan ng inyong tagumpay. Wow. So, teamwork makes dreamwork. Yes. Dreamwork ba yan? Oo. Because there's no I. In team. True. Kasi kapag nilagay mo ang I sa team, magiging siyang i-team. Oo nga naman. Totoo naman. Pagdating naman sa money and finance, sabi niya dito, medyo hindi maganda ang sitwasyon sa pera at pananalapi. Why naman kaya? Dahil sabi niya, huwag magtangkang mag-risk sa mga investments. Gumawa ng budget para sa bawat sentimo na gagastusin at huwag pautangin ang iyong pera sa mga kaibigan o kamag-anak dahil maaaring magdulot ito ng pagkawala. Ang hirap magpautang sa panahon ngayon. True. Yeah. So, lalo na sa inyong mga Ox, kailangan be careful. Yeah. Be very careful. Favorite mo na ba yun? Mag-ingat at maging maingat. Pagdating naman sa love, sabi nila dito, napakaganda para sa mga Ox ang aspeto ng pag-ibig at relasyon. So, kabaliktaran naman sa rat. Diba? Kakaiba. Niloko niya kasi yung Ox. Ay, oo. Magkakaroon ng mga bagong relasyon na may matibay na pundasyon. Wow. Ang galing, para siyang rap. Magkakaroon ng bagong relasyon dahil sa Ang mga relasyon na ito ay mananatili sa mahabang panahon at maaaring magbunga ng kasal. Wow! Kasal na agad? True. Oo. Baka naman yung mga Ox, galing sila sa long-term relationship tapos naghiwalay sila tapos nung nakahanap sila ng bago. Gusto nila lang mag-settle down. Oo, baka ganun. At sabi nila, ang mga Ox ay tinuturing mapagkakatiwalaan at tapat sa mga karelasyon. Wow. Sana all. Oo nga. Sana Ox na lang lahat. Para Ox ang lahat. Sana Ox na lang lahat. Para Ox ang lahat. Bakit ganito naman yung mga Yun ba yung slogan nila? Oo. Sa pamamagitan nito, makakakuha ka ng atraksyon, tiwala at paghanga mula sa iyong kapartner. At higit sa lahat, sa taong ito, inaasahan na makakakita ng pag-ibig ang mga Ox na may mga dragon na karelasyon at magdadala ito ng kababalaghan. Kababalaghan? Bakit kababalaghan? Hindi ko alam. ChatGPT, why? Naging
babalaghan. Pero baka ang ibig niyang sabihin dito ay compatible ang mga taong pinanganak sa ox at dragon. At dragon. Oh, okay. Pero pagdating sa health, sabi nila dito, maaaring magkaroon ng ilang minor na sakit ang mga ox dahil sa stress at sobrang trabaho. Ew. So, na-promote nga siya. So nadagdagan yung trabaho dahil na-promote. Oo, so totoo pala yung masistress sinabi siya. mo. Oo. Dahil sa dagdag na trabaho. Gumagawa. So, pag-isipan nilang mabuti. Kung tatanggapin nilang promotion o hindi. Tapos sabi nila dito, magiging emotional ka at vulnerable. Kaya mag-ingat na huwag mabigatan ang iyong sarili at mag-practice ng meditation at mindfulness. Ew. At higit sa lahat, magtamo ng balanse sa pagitan ng emotion at practicality upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Ang mga lucky color ay ng mga ox ay white, yellow at green. At ang kanilang lucky numbers ay 1 and 4. 1 and 4. Okay. Ang unlucky color naman ng mga ox ay blue. At unlucky number ay 5 and 6. Ew, okay. So, wag kang mangungutang. Oo, 5, Sa 6. Pero sabi din, di ba, wag magpautang. Oo. So, wag talaga. Wag kang True. magpa 5, 6. Pero maraming Pinoy celebrities na pinanganak sa Year of the Ox tulad ni Maymay, si Angel Locsin, Oh, okay. Julia Barreto, Carlo Aquino, Joshua Garcia, and my all-time favorite. Hindi naman all-time, pero bagong favorite, si Maris Racal. At ang third place, yung third place naman, di ba yung tiger? Oo. So, ang mga pinanganak sa taong 1962, 1974, yung mama ko. Pinanganak siya, 1974. oo. 1986, 1998, 2010, 2022. Ayun. Sila yung mga Year of the Tiger. Okay. Sila daw yung simbolo. Simbolo ng lakas at katapangan. Wow. At sila din daw ay merong humble, down-to-earth personality. Ooh. Grabe naman. Siguro mga naghuhukay sila pala. Kaya sila down-to-earth. Tapos sila din daw ay punong-puno ng confidence. Humble, tas confident. Okay lang ba yun na magkasama? Confident sila sa mga kaya nilang gawin. Pero humble sila na hindi nila pinagmamayabang na. Wow. Thank you for that wonderful explanation. Grabe, at least meron ako nasabing it made sense. Feeling mo ba, dinedescribe niyan yung mama mo? Gusto mo na din bang matakwil? Actually, kaya ko lang naman tinanong yun kasi gusto ko may kasama akong gumagala-gala sa daan kung sakasakaling marinig na to. Man, mag-aano lang tayo, magre-renta. Magiging tayong aliping sa gilid. Oo. Hindi, pero naman, in fairness naman, matapang naman yung nanay ko. At strength. At malakas. Hindi yung niya. Siguro Fighting yung, spirit, din sila, natural born leaders. What? Wow. Yeah. Matapang, competitive, din sila, charming at well-liked. Okay. What? Well-liked. Irritable. Ay, yung nanay mo. Sorry dito. Oh my God, I'm sorry. Irritable at overindulgent. Ito ba yung mga yung mga magastos? Ganun ba? Oh. Pero meron din talaga silang stubborn personality. Ano ba ang Tagalog ng stubborn? Matigas yung ulo. Oo. Pero totoo yun. Oo, kasi Hindi nagka-clash kayo, nakikinig. di ba? Kapag Oo. paminsan. Hindi siya nakikinig. Ang galing, nagka-clash. Pero magkadikit. Ano ba yun? Dahil nga sila, natural born leaders, sila, authoritative. And they never back down. What? They Kasi never nga, back down to earth na, back down. Gumanong ka na. Hindi ko. Ang ganda ng example. Ang lucky number. 1, 3, 4. At saka daw yung mga numbers na merong 1, 3, and 4. Oh. So may baliktaya ka na sa loto. Yeah. 1, 3, 4. Oo. Tandaan mo yan. Lucky colors, blue, gray, at orange. So pagtataya ka ng loto. Mag-blue, Oo. gray at orange ka. Unlucky numbers, 6, 7, 8. At numbers na May merong ganon. 6, 7, 8. So, hindi ka pwedeng mag-practice ng sayaw. Oo. Diba sila- 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 lang yung steps. Oo, yung counting niya hanggang 5 lang. Oo. Unlucky color ay brown. Men, ba't ang daming may unlucky color sa brown? Parang siguro magtatae.
mag-ingat kayo sa pagkain kasi Excuse me po. baka magtai kayo sa Oo. 24. Baka naman yung color, anong lucky color niya? Blue? Oo, Baka blue. kapag nagtahi ka maging color brown. Tapos sa money naman, pwede silang mag-look forward. Okay. Umasa sila na magiging maganda or financially secure ang kanilang 2024. Oh, kailangan mo yan, tita, dahil wala kaming office. Kung Tapos, magkakaroon sila ng consistent na income. Wow. Yeah. At extra earnings. Wow. Yeah, extra Let's go, Daniel earnings. Lindas. Kahit magkaroon ka ng extra income, extra savings, ganyan, wag ka pa rin gumastos ng pabigla-bigla or Oh. pabugso-bugso. What? Bugso-bugso. Oo, kailangan maging matalino ka pa rin sa pag-handle Spendings mo. ng finances. Kailangan daw magkaroon ka ng financial discipline. Yung mga may businesses, wow, ng 2024. Napaka-applicable. Oo, mga tigers ng 2024. Magiging fruitful daw at full of opportunities. Wow. Opportunities ang 2024. Pero maging careful daw sila sa pagdi-deal ng business. Kasi marami daw conflicts at misunderstandings na mangyayari. Pagdating naman sa love, magiging roller coaster ride. Wow. Sa love life? Oo, at full of emotions ang love life with thrilling encounters Wow! and dramatic breakups. Parang pang MMK. Oh. Hindi ka daw magkakaroon ng dull moment Wow. sa iyong love life ngayong 2024. Pero kakaiba yan, hindi lang puro sa'yo yun. Kasi hindi rin dull moment ang away. Oo, totoo. Pero sabi daw, dahil nga sa roller coaster of emotions na may experience sa mga tigers, marirealize daw nila na hindi ito yung tamang year para maghanap or maghabol ng mga love Oh. or relationships. Ito yung magiging taon para hanapin daw yung sarili mo at pagmamahal mo sa sarili mo. Wow. So, it's self-love. Yeah. So, yun ang focus mo ngayong taon. Pamper yourself daw. Wow. Feeling ko kailangan ng mama mo yan. Oo. Parang siya lang yung kilala nating tiger. Oo nga eh. Puro sa kanya lahat Oo. ito nagpe-pertain. Tapos, long-term relationships daw will face challenges. Oo, nako. Oo. Di ba pag long-term mo na kasi, Mhm. secure ka na sa relationship mo. Oo. Kaya lang, dito rin nag-a-arise yung mga away na sobrang seryoso na. Dahil Okay. nga matagal na kayo. True. Baka makimchu kayo nang wala sa oras. So, ito daw yung panahon na sa mga long-term relationships, irespeto nyo daw yung boundaries at freedom ng isa't isa. Huwag naman yung magbe-break kayo, no? Pero Oo. kasi dahil nga secure na kayo sa isa't isa, Parang kumbaga, complacent na kayo. oo. Parang yung iba, gusto nila yung sila na lang dalawa yung magkasama lagi, ganun. Ah. Pero dapat intindihin nila na may sarili pa ring individuality ang Oo. tao kahit nasa relationship na. Nakakasawa din naman kasi. Oo. Pag palagi na lang kayo magkasama. Oo naman. Pagdating naman sa health, Mhm. your health is important sa 2024 para sa mga tiger. Dapat daw i-balance nyo yung work at rest at matuto daw kumain ng tama at mag-exercise din para hindi magkasakit. Huwag i-ignore yung early signs of sakit. Kung kumbaga kunyari nakikita mo na yung sarili mo na sinisipon ka na. Okay. Uy, may masakit sa ganito, may masakit sa ganyan. Parang paano mo na, Pa-check tuunan mo mo na ng agad. pansin. True. Oo. Kumbaga dahil baka lumala pa. Yung mga sikat na sa taong Year Tiger. of the Tiger. Lumang tao na to. Si Ah, sige. Marilyn Monroe. So, sana ina-apply pa rin ni Marilyn Monroe. Oo. Si Angelica Panganiban. Parang last year meron siyang health issues. True. 'Di ba? So, kailangan pagtuunan niya talaga ng pansin ngayong 2024 ang kanyang pangangatawan. Oo. Ito naman ay ang mga Year of the Rabbit. Para sa mga Year of the Rabbit na pinanganak noong 1963, Hmm. 1975, 1987, tas very close sa age ko, 1999, Oh. 2011, at 2023. Ang mga usual characteristics daw ng mga pinanganak sa Year of the Rabbit ay mayroon silang self-confidence, Hmm. independent, broad-minded, smart daw sila, Oh. ambitious din, Hmm. hardworking at kind-hearted, self-confident pero conservative, gentle at amicable. Oh. Ano yung amicable? Parang Amiable. pleasant. Oh. Yeah. Kapag pleasant ba, yung pakiabot naman ng water, pleasant. So, simulan na natin ang pagbibigay ng gabay. Oo. Sige. So, pinanganak ng Year of the Rabbit. So, para sa kanilang career sa 2024,
may dalang magkakaibang resulta para sa mga native na rabbit para sa taong ito. Native rabbits. Oo. Oh. Maraming opportunity para sa paglago at tagumpay ang magiging available, pero dapat nilang iwasan ang pag-decide ng mabilis lang, yung hindi pinag-iisipan. Okay. Mag-isip ka ng once, twice, 3 times, 100 times. True. Bago ka mag-decide ng importanteng bagay. Oo, lalo na sa career. Mm. Kailangan nilang mag-practice at sumailalim sa mga courses na professional na makakatulong sa pag-unlad ng current status nila. Oh, okay. So parang yung hindi, for example, hindi mag-stop yung education nila dahil feeling nila ay enough na sila. Dahil nga kailangan mong pag-isipan yung mga bagay-bagay sa career, maaaring magdulot ng competition at pag-aaway. Ang mga kasamahan, ngunit dapat mong subukan na magkaroon ng common na foundation with them. Oh. 'Di ba? Mm. Tapos dahil you work on a team, kailangan productive ka sa year na 2024. Ew. Kasi ang pangit naman kung ma-promote ka, 'di ba? Oo nga Tapos naman. ka lang, favorite ka lang ng boss. Oo, chill-chill ka lang ganyan. Oo, talagang magagalit Oo. yung mga ka-work mo. Oo nga So naman. dapat patunayan nila as a rabbit Sure. na worth it ang promotion nila. Oo. Marami akong kilalang ganito. Uy! Yung malakas lang ang kapit. Oo, Oo. Oo. kapit hanggang puwit. So para naman sa money and finance na pinaka-importante sa lahat. Oo. Ang mga pinanganak daw ng Year of the Rabbit ay makakatanggap ng suporta Wow. sa larangan ng pera. Wow! Ano yan? Magkaka-sugar daddy? Sana all. Gusto ko na lang di maging sugar baby. Oo. Pangarap ko din yan. Magbubukas ng mga bagong opportunity ang sector ng pagsasaliksik. Oh. Parang pinagsama mo Research. na yung Tagalog at English. Opportunity. Ganito pala mag-translate na. Opportunity. So, ayun, kailangan nilang yung mag-research pagdating sa investment. Dahil yun daw ang bibigay ng yaman at tagumpay para sa mga rabbits. Magkakaroon din ng hindi inaasahang sitwasyon na makakaapekto sa iyong kalusugan. Ang maipapayo daw is maging maingat at magsagawa ng malakas na pananaliksik bago mamuhunan sa kahit anumang sektor. Mag-invest lang daw sila kapag meron siyang nakikitang return of investment. Oh, okay. Pag pinakitaan ka na may bago silang kotse. Oy! Open-minded ka ba? Yan ba yung mga nagsasabi ng ganun? Mga siguro. open-minded ka ba? So dahil hindi tayo masyadong sure sa finances, tingnan naman natin sa love. Walang mga kahirapan, ngunit may mga signs ng paghihiwalay sa kanila ng kanilang karelasyon. Nagpapahiwatig ng mga away, ganyan. Magre-resulta sa mga hadlang at pahinga sa pag-ibig. Mga cool off. Oo. Pero maganda yun, cool off lang. Hindi naman break up talaga. Oo, dahil kapag Pero tumagal parang kayo, doon na rin papunta yun, hindi ba? hindi ko pa na-try makipag-cool Most of off. the time. Ako din. Cool off na ba yung hiwalay na tayo? Tapos after a few days nagbati kayo. Cool off na ba yun? Alam ko pinag-uusapan yung cool off, Okay. man. Kasi kung ganong sitwasyon yung hindi na kita gusto, maghiwalay na tayo, tapos mag-walk out. Parang Tapos, break up na talaga. Oo. Kung ganun ang definition ng ibang tao sa cool off, naka-experience ako. Sobrang daming beses na. Pero kung pinag-uusapan, parang hindi pa ako naka-experience na magpahinga muna tayo. Pero sabi naman nila dito, para sa mga single rabbit, maaari nilang makilala ang tunay na pag-ingit. Pag-ingit? Pag-ingit? Bakit pag-ingit? Yun nga, mahahanap nila ang kanilang tunay na pag-ibig. Ngunit, pinagsama mo. if ever man na ma-identify nila na yun ang tunay nilang pag-ibig, kailangan wag nilang madaliin. Take your time. Oo. Parang get to know. Oo, kilalanin mo muna ng mabuti ang magiging possible partner mo. Tapos, wag daw silang mag-iwan ng kahit na anong space para hindi sila magkaunawaan. Kailangan lang nilang iparamdam ang commitment sa kanilang partner at igalang ang views and opinions of the channel. So, kailangan lang nilang pahalagahan kung ano yung sinasabi ng partner nila sa kanila. At pagdating naman sa health, sa mga rabbits, nagdadala ng magandang kapalaran
ang kanilang kalusugan para sa 2024. Okay. Pero palagi na lang may ngunit. Mangangailangan ito ng patuloy na pag-aalaga at pagsisikap. Oh. Parang yung rabbit, no? Yung parang ano siya, maganda siya, pero kapag pinabayaan mo, dun nagkakaroon ng ano. oo, ng mga anomalya. Oo. Oo. Pero sabi nga nila dito, kung babantayan nila yung health nila, magiging healthy ang kanilang physical at emotional aspects ng buhay nila. Dahil ang magiging main cause ng health issues nila ay stress, at yun ay dahil sa kanilang pag-overthink. So yun, iwasan nila ang masyadong pag-iisip. Tingnan natin kung magre-reflecto sa mga kilala nating celebrities. Kung ano ba sila, nag-overthink. Tulad ni Papa Ian Veneracion. Papa? Oo. Na worth 500,000. Oo. Per hour. Oo, sana all. At ang nabanggit natin kanina, si Vina Moral. Ano din pala siya. Isa siyang rabbit. At ito, alam kong kilala to ng lahat, lalong-lalo na ni Andrea Brillantes. Si Ina Raimundo. Yung anak niya. Sino? Hindi mo kilala yung anak ni Ina Raimundo? Hindi. Oh my God, man. Ikaw ba Sino si Patrick yun? Star? Tapos, ang mga iba pa, si Denise Laurel at saka si Jake Cuenca. Tapos, ito ang dapat abangan ng mga rabbits. Ang kanilang lucky stuff. Lucky color is pink, purple, red, and blue. Wow. True. Oo. Numbers naman, lucky sa kanila ay 3, 4, 6. At ang unlucky stuff, palagi na lang Brown. nababanggit, mas matindi pa sa brown. Yellow. Hindi, man. No. Dark brown. Hindi mo ba kinaya yung dark brown? Bakit ang dami magda-diarrhea sa 2024? Maliban sa dark brown, meron pa siyang dalawang unlucky. Dark yellow. Dark yellow. Hindi ko kinakain. Mga unlucky color. At ang last ng unlucky color ay white. Kasi yun yung ipampapunas niya sa dark brown at dark yellow. Mababahiran din. Ano ba? Ay. Bakit ganon? At ang kanilang unlucky number ay 1, 7, at 8. Back to you, Mel. Tayo ay dumako sa pinakamabait. Kasi doon sa story ng Zodiac, si Dragon. Okay. Pang ilan ba siya? Pang fifth. So sa mga pinanganak ng taong 1928. Layo. 1976, 1988, 2000 at 2012. Sila ang mga Year of the Dragon. Sa Chinese astrology, sila ay ang pinaka-charming. Oh. Sila ang nagre-represent ng charm, uniqueness, Nerve and and talent. So, sa inyong mga dragon, sumali kayo sa let's Drag go, Race. Nikita. Nikita Dragon. So, sila yung mga charming, mga talented, at nag-symbolize daw sila ng power at nobility. Wow. Kilala mo ba yun, si nobility? Yung kaibigan ni Doraemon. Si Doraemon and nobility. Nagre-represent din sila ng luck and success. Mag-expect kayo ng opportunities, changes, at success ngayong 2024. Lucky number 1, 6, and 7. Lucky colors, gold, silver, at grayish white. Unlucky color, hindi sila nagda-diarrhea. Good for them. Ang baho na ng 2024. Sakali. Blue and green. Unlucky number ay 3 and 8. Pagdating sa career, yung mga dragon daw ay magkakaroon ng mga changes, mga opportunities na parang sila yung magdadala ng innovation. Wow. At changes. Kailangan marunong silang mag-take ng calculated risks. Uy, Wow. calculated risks. So, kailangan sila palaging may dalang Calculator. Oo. Oo, dapat kino-compute muna nila.
bago sila mag-take ng risk sa career. Yung mga Year of the Dragon, ito daw yung taon na lumabas ka ng comfort zone mo pagdating sa trabaho. Oh. Siguro So kailangan niyang palaging lumabas ng kubeta? Oo, comfort zone. Kailangan yung open na sila na mag-accept ng new roles, ganyan, sa mga mapopromote, ganyan, or baka higher na nilang responsibilities. Oo. Baka ito na yung time. Siguro baka nung mga nakaraan, hindi sila masyadong, yung kumbaga open or ready. Or masaya lang sila sa kung anong meron sila. So, kailangan this year, take the opportunity. Wow. At saka kung kayo, child star, tapos lumagpas na kayo dun sa awkward stage, pwede na kayo mag-mature roles. Pwede na silang sumali sa Viva. Viva ba yun? Viva Max. Viva Max. Oo. Kasi daw, pagka inopen mo yung sarili mo sa mga, sa mga higher responsibilities or promotions, magiging fruitful. At pagdating naman sa love, ang year 2024 daw para sa mga dragon ay magdadala ng fortune and abundance. Wow. Pagdating sa love. Swerte naman ng dragons. Ito daw ang pinaka magandang panahon para magsimula ng pamilya. New relationship or family daw. So siguro sa mga kasal na ganyan, ito yung pinakamagandang time para mag-start na kayo ng family. Sa mga singles, ang pinaka-fruitful time na maghanap ka ng partner. Wow. So, yung mga dragon daw kasi, sila, loyal, at saka, sila, yung kumbaga close na close sa kanilang mga loved ones. Marami sila makikitang opportunities para, mapagtibay ang kanilang pagmamahal para sa mga special or significant others. Grabe, ang galing naman. Yeah, parang ang ganda ng mga pinagsasabi tungkol sa sa magkano bang binayad ng mga dragons para maging ganyan kaswerte? Sa finances ng mga dragon ay magkakaroon daw ng mga investment opportunities para sa mga dragons. Maganda pa din. Oo. Bakit gano'n? Oo nga, ang unfair. Maganda na sa love, maganda pa sa career, maganda pa sa finances. True. Ano ba naman yan? Ang tagal, dark brown. Magkakaroon daw siya ng large inflow of money. Wow! Yeah, sa taong 2024. Grabe. Through investments daw at trading. So kailangan niyang aralin ng mga yan. True. Mag-invest ka pa rin ng wisely. Ang mga best sectors to invest. Yan. Makinig kayo. Best sectors. Mga technology sectors, renewable energy, mga artificial intelligence. Wow! Yeah. So yun yung mga hanapin nyo. Electronics, mga mobile. Napaka-timely. Feeling ko artificial intelligence. Oo. Kasi pasimula na siya. True. Nung last year, di ba? True. Tapos, sa naman, sa health, tignan natin kung pa rin siya dito. Baka bumingo na siya. Hindi. Sabi niya naman. Ba't masaya tayo? Ba't masaya ka? Ba't masaya ka na hindi niya na-check lahat? Oo, kailangan daw maging maingat ang mga dragon. Yung ambitious nature niya daw. Ang kapalit nun, masyado siyang magtatrabaho ng long hours, ganyan. Siguro mas stress din siya sa trabaho. Kaya kailangan daw, meron ka din, yung kumbaga may break ka rin sa trabaho. Siguro mga bakasyon, ganyan. Tapos siguraduhin daw na natutulog ka ng tama. Siguro huwag ka masyado mag-overtime. Oo. Lalo na kung hindi bayad. Oo. So, kailangan daw magkaroon ka ng at least 7 to 8 hours of sleep. Ang mga kilala natin na pinanganak sa year of the dragon. Si Rihanna. Oh. Isa siyang, Rihanna! Successful na siya, maging successful pa siya lalo ngayong 2024. At saka si Jessica Soho. Baka ngayon taon na siya makakita ng love life. Wow. Or ikasal na siya ngayon. Baka bumili na sila ng sarili nilang aeroplano niyan. Para lumipad ang kanilang team. Dahil galing na tayo sa dragon, mag-move na tayo sa 6th place. Ito, a year of the snake. Snake. Snake ka? Hindi. Bakit ba palagi kong pinipilit? Kung ano-ano. Snake. Ang mga year of the snake ay pinanganak ng mga panahong 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, at 2013. Alam ko na, si Taylor Swift. 1989. So, tingnan natin ang characteristics kung papasok siya kay Taylor Swift. Mm-mm. So, ang characteristics ng mga snake, they are intelligent. Wow.
insightful, self-control but less diligent. Ano ba yung diligent? Ano, yun yung kapag... Yun ba yung kapag sa mga halaman? Oo nga. Dinidiligent nila. Kailangan nila ma-diligent everyday. Hindi lang halaman na kailangang i-diligent. Tapos aside from that, isa daw silang clear, creative, but emotional. Tingnan natin ang career ni Taylor Swift. Siya talaga in-envision natin for Year of the Snake. So, ang magiging career ng mga Year of the Snake ay magkakaroon sila ng combination ng mga nakabibighaning opportunities. Wow, nakabibighaning. Oo. At inspirational na challenges. Sa larangan at karera ng finance. Makakaharap naman nila ang ilang hamon sa kanilang career, pero malalampasan nila ang mga problemang ito sa tulong ng kanilang lakas ng loob. Uy, tibay ng loob. Oo. Tibay at lakas ng loob. Ano mo pa yun? Captain Barbell. Captain Barbell, oo. Captain Barbell. Pero hindi yun title, pero sa ano na yun, soundtrack. So, kapag kinanta nila ang theme na yun, ang lyrics na yun, ay malalagpasan nila ang kanilang problema sa career. Maliban pa doon, magkakaroon ng mga changes at transition sa kanilang work. Kasama na dito ang pagtanggap ng bagong responsibilities. Pero sabi niya, ang mga changes na ito ay pwedeng nakaka-bother. Nakakabahala siya, pero kailangan pa rin tanggapin ng snake people. Dahil ito ay magbibigay ng bago at positive outlook sa kanilang buhay. Dahil ready na silang ma-promote, kailangan na nating dumako. Dumako sa money. Sa money and finance. Sa money and finance, ang mga snakes ay makakaranas ng ilang ups at downs sa kanilang buhay sa pera. Magkakaroon ng maraming opportunities at investment sa paglago. Ngunit, maging mapanuri. Mapanuri. Maging mapanaliksik. Dapat nilang bantayan ang kanilang, sentimiento ng merkado. Sentimiento. Kailangan nilang ugaliing mamili bago mamuhunan. At wag na wag din silang magpapahiram ng pera. Wag silang magpapautang. Siguro general advice yun. Oo. Si Snake, at saka sino kasi hindi dapat nagpapautang? Si Ox ba? Oo, si Ox. So sila dapat ang besties na hindi nagpapautang. Sa taon ng Wood Dragon ay tutulong sa mga snakes na mag-flourish ang finances at makamit ang kasaganahan. Pagdating sa mga bituin. Oo. Ang love daw magdadala ng mabunga at positibong results. Para sa mga Year of the Snake. Magkakaroon sila ng mga bagong friendships at associations na magdudulot ng tagumpay sa personal at professional na buhay. Makakaramdam din daw sila ng iba't ibang damdamin pagdating sa pag-ibig. Ano ba yung iba't ibang damdamin? Galit, puot, gano'n? Puot, galak. Ang lalalim. Pinapayuhan ang mga snake na panatilihing effective ang communication at honesty sa kanilang mga relasyon. Kasi di ba yung mga snakes known sila para mang-ahas? Deceitful. So kailangan nila this time around maging honest. Dahil maaaring magkaroon ng ilang hamon at problema ang mga snakes sa kanilang matigas at mayabang na kalikasan. Matigas sila at mayabang. Ang ganda naman ng matigas na snake. So kailangan nilang wag masyadong mataas ang pride sa kanilang partner. Dumako naman tayo sa health. Sabi dito, ang energy at enthusiasm ng mga snake ay magiging dahilan para sila ay maging busy at active sa taong 2024. Magkakaroon sila ng stressful na situation na magdudulot ng emotional at physical na pagkapagod. Gayunpaman. Gayunpaman. Ang mga snake ay mayroong katangian at knowledge at pag-aalaga sa sarili na dapat nilang gamitin para mapanatili ang kanilang physical at mental health. Okay. Laging subukan ang mga bagong pagbabago. Upang maiwasan ang iyong mental na stress at pag-aalala. Dapat nilang sundan ang isang proactive na pag-iisip. Ano yung proactive na pag-iisip? Kailangan nilang sundan ang proactive na pag-iisip at bigyang priority ang pag-aalaga sa sarili. Dapat nilang isama ang mga sport at exercise. Buti lang hindi tayo sa paghinga, cardio, at physical na exercise tulad ng yoga sa kanilang schedule upang mapanatili ang malusog na katawan at isang malusog na isipan. Ito yung mga kilalang personalities ng Year of the Snake.
at hindi na siya buhay. Oh. Pinanganak siya noong 1473. Sino yan? Si Nicholas Copernicus. Oh. Ano bang ginawa ni Nicholas Copernicus? Hindi ko alam sa kanya. Pero feeling ko malaking contribution niya sa future. Bakit puro patay na ang mga na-research kong celebrities tulad ni Johann Wolfgang Goethe? Hindi ko rin siya kilala. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Kala mo close. Si Mahatma. Hot kaya si Mahatma. Si Pablo Picasso, Franklin Roosevelt, John Kennedy, Audrey Hepburn. Wow. At si Anne Frank. Ito na ang pinakakaabangan natin sa lahat. Ano yan? Ang kanilang lucky stuff. Oo. Simulan natin sa lucky color ng mga pinanganak ng Year of the Snake. Pink, black, and blue. Ang kanilang lucky number ay 289. Mm-hmm. Simulan natin sa unlucky number. Ang kanilang unlucky numbers ay 1, 6, at 7. Parang alam ko na yung unlucky color. Tatlo yung unlucky color. Tatlo. Ang una, white. Oh. Next is gold. Bakit naman? Hindi ko din alam. At ang last, unlucky brown. color. Bakit ang malas ng brown? Men, kailangan na ba natin magpalit ng couch? At ng background sa taong 2024? Bakit brown? Bakit naman brown? Basta Ano ba naman? Year of the wood. Wood dragon. Pero, hindi ba brown ang wood? Pero bakit unlucky? Unlucky yung brown. Kaya ng Roman Empire, man, ginagamit nila yun na pinangsusundot nila ng... Para lumabas? Hindi. Ano? Siyempre, pag yun yung pinanglilinis nila ng F. So, dinala na ng color brown ang kamalasan hanggang 2024. Oo nga. Ano ba yan? Ilan pa kaya sa mga zodiac characters ang merong brown bilang unlucky color. So, dahil feeling namin ay napakahaba na ng ating conversation para sa Chinese zodiacs. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Oo. Sa susunod naming upload. Doon natin i-discuss ang mga horse, sheep, monkey, rooster, dog, at saka pig. Oo. At sana My brother's not a pig. Sure ka? Bago natin tapusin ang ating episode, kailangan nating i-welcome ang ating segment na pinamagatang Boom Cha-Cha! Ayun. At sana meron silang mapulutang aral. Oo. So, ang sabi ng Cha ko sa akin, find your unity in your service to all. Anong sa palagay mo ibig sabihin nun? Parang hindi naman ako nagsusundo, naghahatid sundo. Naghahatid sundo ba ako? Bakit ko ba sinimulan ng pagtatanong na to? Wala tuloy yung entry sa ko niyan. Dahil ngayon ko lang mababasa. Ano yan? Sige. Ano naman yung sabi ng Cha mo? Sabi niya, gratitude leads to love. Bakit naman? Hindi ko din alam. Bakit gano'n? Ang hirap. Sana sa akin na lang napunta yung service. Dahil kailangan ko ng service. Doon natin tinatapos ang ating segment na once again I called Boom Cha-Cha! May talaga. Clink! Yung zodiac natin sa second half pa. Oo. Yeah. So, hindi rin umabot sa amin. Oo. So, yung mga iba, syempre, abangan nyo na lang yung mga zodiac signs. Pare-pareho tayong mag-abang. True. So, that's it for today's episode. So, if you're watching us through YouTube, please don't forget to share and subscribe. And if you're listening through Spotify, please give us a follow. At kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag nyong kalimutan i-share sa inyong mga adulting friends. And once again, this is AJ. And Joff. And you're listening to Make It Make Sense Podcast. Where nothing makes sense! Pang choy na!